ba kung ano ang isa sa pinakamahalagang supply sa inyong bahay? Walang iba kundi tubig. Pero maliban sa water supply, kakambal din ito ang pagpapagawa ng maayos na drainage system kung tayo ay magpapagawa ng bahay. Parte ang mga ito ng plumbing o ang sistema ng mga tubo, kasangkapan at kagamitan na ginagamit para maghatid ng malinis na tubig at i-flush out ang maruming tubig. It comes from design. There are kitchen sinks, laundry tabs, and wash basins, or as you know as lavatory, or we call it lababo. You convey water and you drain water. Kasama natin ang TV and film director and actor at ultimate bayaw ng bayan na si Direk June Sabayton para alamin ang do's and don'ts pagdating sa plumbing. Bukod sa pagiging bayaw, may isang karakter pa ako na noon gustong-gusto ko pang gawin. Higit sa pagiging matinee idol, ililigtas ko kayo sa umaapaw na inidoro na bumabaha sa inyong mga banyo. Ito po ang obrang pelikulang pinamagatahang ang Tubero. Direk, ito na po yung toolbox mo. Sandali lang, ano yung toolbox na to? Bakit binibigyan mo ako ng toolbox? Hindi, puro man eh, umapaw na po yung inidoro. Anak pa naman, Brad, pag didirekin nyo ako dito, yung pala, tubo lang pala yung, yung gagawin natin. Sandali nga lang. Ito ha, mabuti pa, panoorin nyo na lang yung interview natin sa mga expert dito. Okay? When you say proper plumbing, hindi siya maliit na bagay sa mundo ng construction. Actually, water flow, it deals with what you call it, conduit pipes. Diyan dumadaan yung flow ng water. So, paano sila dumadaan? Paano sila pumapasok? It goes through your main lines. Kumbaga, in plumbing kasi, meron tayong tinatawag na water service line. Kung sa electrical, meron tayong main electrical line. Hanggang nagle-layout pa lang po ng bahay po, kailangan po abangan na nila para sa water supply niya. Malaking trabaho kasi yan eh. Pagtapos na po mag-installation, kailangan matesting yan. Dahil pag hindi na-testing yan, saka pinadaluyan na ng tubig, doon po nang nangyayari ang mga leak. Hindi lahat nakikita ng mata, pero ramdam natin kapag may problema. Gaya na lang bigla ang pagtaas ng bill ng tubig o yung mga tagas na hindi agad mawari kung saan nagsimula. Naku, nayari na. Karaniwan pong talagang nagiging problema dito, yung nagkakaroon ng butas yung mga tubo galing dun sa mga metro. Hindi po natin maiiwasan na marami pong dumadaan ng motor, tapos may mga karton po na sasagasaan dahil nakalabas po yung mga tubo doon. Bali po yung latest po namin naging problema dito, yung medyo malaki po yung binayaran namin sa Nawasa dahil may tagas po pala yung tubo. Nalaman na lang po namin, nagdumating po yung bill namin, umabot po siguro ng 20K. Para po hindi na maulit yung ganong problem, minomonitor na lang po namin lagi yung metro doon. Tapos lagyan po natin ng mga safety gate valve, ganyan, para po madali siyang patayin kung magkaroon man ng problema. Oo, ang dami na sanang nabili sa 20 mil na yun, no? O kaya, donasyon para sa kampanya natin sa Bayaw Party List. O, samayo pa yun mga kapuso ha, huwag natin kaligtaan yon. Naku, bago pa tayo masita, baka sabihin na nangangampanya na ako dito, no? Kaya naman, silipin nyo muna itong activity para malaman natin kung anong klaseng mga tubo ba ang dapat nating gamitin sa iba't ibang parte ng bahay natin. Naku, lalo na doon sa best friend natin, no? Kanina, no? Na nasingil ng 20 mil. O, di ba? Malinaw. Nakita natin kung ano yung pinakamatibay, yun ang dapat yung nilalagay kapag nasa labas yung mga tubo natin para siguradong walang tulo. O, di ba? Nice one.
Ilan sa mga pangunahing plumbing fixtures sa bahay ang lababo, na kadalasan ay nasa kusina at banyo. Pangalawa, inidoro, na may sariling water supply at espesyal na drainage na konektado sa Poso Negro. Pangatlo, shower, at ang pinaka-basic sa lahat, gripo. Ang lahat ng ito nangangailangan din ng maintenance para masigurong malinis at maayos ang daloy ng tubig sa bahay. Actually, ang maintenance lang naman sa water system kasi the most common na kalaban natin sa water line is scaling. Scaling is like kalakalawang din, pero siya para siyang, alam mo yung corals, parang flower. So the first visual checkup is water hammering. Number 2, ang gawin mo, solution lang para to prevent. It's in every toilet and bath, every kitchen, every service, may gate valve. And then, para if ever there are, leaks involved, doon ang unang check or kung walang tubig. Insulating water pipes, sa ibang bansa kasi na malalamig. So, they insulate it to reduce heat loss. Yun naman pala, pag sinunod natin yung mga yan, dadaloy din ang ginhawa. Pero sa Bayaw Party List, wala ka pang problema. Bibigyan agad kita, may solusyon na. Dahil alam ko ang nais mo. Magbabalik po tayo, mga katubo. Kakambal ng water supply ang drainage sa ating mga tahanan. Ano nga ba ang mga tips ng ating mga eksperto sa pagpapagawa nito? Ikakwento sa atin yan ni June Sabayton. Siyempre, pagkatapos nating alamin ang mga dapat gawin para sa maayos na water supply, kailangan din nating matutunan ang tamang pagtapon sa tubig na ginamit natin. Kung ako'y mag-aasawa, ang pipiliin ko. Ano? Ang pipiliin ko. Ano? Anak ng tubero! Tubero, tulong! Tulong, emergency! Tulong! Tubero ka, di ba? Oo nga pala. Ano yung gagawa nito? Bago simulan ng construction ng bahay, siguruhin munang akma ang drainage system para maiwasan ng mga problema gaya ng pag-apaw o pagtagas ng maruming tubig o matinding pangangamoy. Importante ring suriin ang plumbing permit na nakuha ng inyong contractor at sundin ang plumbing code para matiyak na epektibo ang inyong drainage system. There's only one code, which is the Republic Act of 1378 of 1955, which is recently revised of 1999, called the National Plumbing Code of the Philippines. Nandun lahat kasi ng computations, material use, hanggang sa installation. It's a complete guide for that kind of trade. Ang unang-unat sa pool, kailangan po natin syempre ng design. Meron po tayong tinatawag na plumbing permit. Nakalist din po yung mga fixtures doon kung ilang gagamitin mo. The first rule is always minimum plumbing fixture. So in short, let's just say, sa isang pamilya, may isang banyo. Further, each fixture has its, we call it fixture unit or drain. Kasi doon mo madedetermine kung gaano kalaki yung tubo na gagamitin mo. At doon papasok yung tinatawag nating traps. Ano yung traps? Para hindi bumalik yung tubig na inilabas mo. Sa panahong moderno na ang lahat, mas conscious na rin tayo sa ating kapaligiran at pansariling kalinisan. Kaya naman marami na ring innovations na na-develop maging sa ating drainage system. Nasa tamang elevation po yun. Pag nagkamali po ng elevation, medyo mabagal ang daloy ng tubig niyan eh. Nai-stuck doon sa pinakang drainage niya po. Sa storm drain niya, nung araw kasi pag umulan po, sa bakuran lang tumatapon ng tubig eh. Ngayon, main canal na kasi. Kailangan nasa storm drain ng pinakang kanal. Dahil pag hindi po nakatap yun doon, medyo maano yung mga tubig eh. Maapaw. Kailangan doon yung pinakang pagtatapan po, medyo hindi siya barado. Pag nagbarado po yun, nagbabaha ngayon eh. Para maiwasan ang mga problema sa pagbabara at pagkasira ng mga tubong ginagamit para sa drainage, bukod sa tamang installation, alamin na rin natin kung tama ba yung mga nilagay nating materyales. Correct ka dyan, Direk. Hindi basta-basta ang pagpili ng tubo para sa drainage. Narito ang ilan sa pinakamadalas gamitin. PVC pipe. Kadalasan itong ginagamit sa drainage at vent lines dahil sa tibay nito at daling i-modify. ABS pipe. Kagaya ng PVC, ginagamit din ito sa drainage at venting.
lalo na sa malamig na klima. At cast iron pipe na kadalasang makikita na lang ngayon sa mga mas lumang building. Eto ha, imagine nyo na lang kung mali ang nailagay na tubo sa drainage system nyo. Naku po, good luck sa ilong nyo. Panoorin nyo itong mga activity natin. Kung paano nagsimula ang mga leak sa tubo at gaano karaming tubig ang tumatagas bawat minuto. Kung paano na lang kaya yan kung ihi yan o echas. Yak! One solution is every space should have at least, we call it a full-way valve or sluice valve or commonly known as leak valve. Meron tayong ginagamit na isang klaseng tubo. Ito yung isang klase. We use trench grating. Kumbaga, di ba nakakita kayo ng mga trench, di ba, sa mga parking o sa mga basement. Isang buo yun, tapos may tubo doon. Normally, we do that on, we call it, fire protection line. Well, nagkakaroon pa rin ng contamination within drainage. Dapat potable and clear water pa din yan. May payo rin ang ating experts pagdating sa maintenance ng ating mga drainage. To prevent such clogging, every fixture na may drain dapat may vent. To negate it. Tapos, pagdating naman sa ating mga kitchen, dapat huwag ka magtapon doon ng food waste. Bigas, kanin, kahit ano. Sa banyo naman, mapa lavatory, mapa floor drain, mapa water closet, huwag ka magtapon ng tissue. Buhok. Yan ang most common. When you say trap seal, maraming klase. Meron tayong standard trap seal, we call it P-trap or permissible. Anong purpose niya? Para hindi pumasok yung foul air, that's one. Number two, yung trap seal kasi, para hindi din pumasok yung, we call it, vermin, insect. Kasi pag nagawa mo ng tama yun, with the right safety, quality, and with valuable time and cost, walang mangyayaring problems. Bagong kaalaman na naman tungkol sa pagpapatayo ng bahay. Feeling ko nga malapit na akong maging expert sa home improvement. Dagdag credentials na naman to para sa Bayaw Party List. Wala pang problema, may solusyon na. Muli po, Jun Sabayton, nagpapaalala sa inyo, bahay man o buhay, gawin lang natin ang tama para hindi ka maging problemado at iwas sakit ng ulo. Nice one!